Pinagdiwang ng Liberal Party ang kanilang pagkapanalo di lang daw sa national level, kundi maging sa mga lokal na posisyon. Sunod nilang pinaghahandaan ngayon ang pagkuha ng kanilang alyansa sa Senate presidency. Saksi si Ivan Mayrina. 9-3 man at hindi 12-0 ang panalo ng senatorial slate ng Team Pinoy. Ipinagdiwang pa rin ng Liberal Party ang anito'y bagong mandato para kay Pangulong Aquino. Makakakuha raw kasi ng mas malaking suporta ngayon ng Pangulo sa Senado. Maugong din ang balita magbabalik bilang Senate President ang campaign manager ng Team Pinoy na si Senador Franklin Drilon. There are 9 Team Pinoy winners plus around 7 senators friendly with the President. So 9 plus 7 equals 16 and you only need 13 votes to elect the Senate President. So I would say that there will be a change in the Senate presidency and it will most likely be Senator Frank Drilon. Kung sakali, suportado naman daw si Drilon gayon din ang legislative agenda ng Pangulo ng Nationalista Party na may 6 na miyembro sa papasok na Senado. Ayon yan kay Senator-elect Cynthia Villar, isa sa 3 huling ipinroklamang panalo sa senatorial elections itong Sabado. The President was strengthened by the mandate that he got from the people. So pwede mo sabihin na siguro mas malaking suporta ang makikita mo sa Senado pagdating ng mga administration measures. We foresee na manggagaling sa administration ang magiging Senate President considering na marami ngayong pro-administration senator, both the incumbent and the newly elected. So that's not far-fetched. Hindi pa namin napapag-usapan pero wala naman ako nakikitang problema. Maging sa lokal na posisyon, maganda umanong latag ng puwersa ng LP ngayon. Magandang buwelong araw para sa election 2016. Sa bilang ng LP, mula sa kasalukuyang 93, magiging 109 na ang kanilang mga miyembro sa Kamara. Kapartido rin nila ang 38 sa 81 bagong hala na gobernador, gayon din ang 61 sa 143 mga alkalde. Sa ngayon, di pa nagdedeklara si Senator Rojas, pero siya ang aming napipisil. Pag maayos natin ang buhay ng ating mga kababayan, in 2016, malakas ang endorsement ng Pangulong Noynoy sa kanyang susunod, sa kanyang papalit sa kanya. Pero isang realidad nga raw sa politika ng Pilipinas ang lipatan ng partido at alyansa. Kaya ayon kina Senador Coco Pimentel at Sani Angara, tulad ng basketball, bilog ang bola. Hanggang 2016, January 2016. Kasi before the election palagay ko magkakaroon ulit ng karambola yun. Hindi na namin haluan ng politika yun. Sa 2016, pwede na sigurong maghiwalay-hiwalay. But, each candidate will be assessing the feasibility of his or her candidacy. So, pwedeng may mag-ambisyon and then pag sabi niya na alanganin, so he will now support the more feasible candidate. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.